Mapagpalang Sabado. Ano po? Kung inyong kaibigan Jesus, Brother Manny Bautista. Po, magsishare lang po ako sa inyo ng tungkol sa salita ng Panginoon mula sa Biblia. Magandang balita Biblia. Ito po. Dito sa chapter 5 ng Gawa. Ang sabi po ng mga apostol, sila Pedro, at araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay, walang tigil silang nagtuturo at nangangaral ng magandang balita tungkol kay Jesus ang Kristo. Yan po, ano? Ang papel na ginagampanan nila Pedro, grupo ni Pedro, dahil 12 apostol sila, araw-araw pumapasok sila sa mga templo at sa mga bahay-bahay. Walang tigil, sabi po. Ano sabi? Walang tigil. Walang tigil. Ibig sabihin, continuous, araw-araw. Ano po? Kung saan sila makarating, tuloy-tuloy yan. Ang pinapakilala nila ng panahon na yun, itong si Jesus. Si Jesus po kasi, nangaral siya, pero walang naniwala sa kanya. Karamihan ng tao noon, mismong mga kababayan niya, hindi naniniwala sa kanya. Kaya nangyari noon, nang masangkapan ng Espiritu, sila Pedro, sa panahon ng Pentecostes, ng panahon ng Pentecostes, sila ay nangaral o naging matapang. Kaya nangyari, sa panahon ng Pentecostes, sila ay napuspos ng Espiritu Santo. Ito po nakalagay dito. Inaanap ko lang, babasahin ko. Ito. Sabi ni Jesus, samantala'y sila'y kasama pa nila, pinagbili na sila ni Jesus, huwag muna kayong aalis sa Jerusalem, sa halip hintayin ninyo roon ng pinangako ng Ama na sinasabi ko sa inyo. Yun, sa verse 4 po yun. Ano yung pangako? Ito, sa verse 8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. Yun, bababahan sila ng Espiritu Santo. At kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. So sabi ni Jesus, huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. So, pagdating ng Espiritu, yun napuspos nga po sila. Ito, nakalagay dito. Tignan natin. Ito. Ano po? Hinanap lang natin. Ito. Sa Gawa 2. Una, nagkatipo silang lahat sa isang lugar at sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang may ingay na nagmula sa langit na tulad ng hubog na malakas na hangin. At napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. 3. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila. 4. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo. Ito yung pangako. At nagsimulang magsalita sa iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Yun. Ibig sabihin, napuspos sila. Ito yung pangako. Nahintayin nyo, sabi ni Jesus, at mapupuspos kayo ng Espiritu. So magbuhat noon, nangaral sila. Ang pinangangaral nila sa 4:12, sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong digdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo maligtas. Upang tayo maligtas. Kanino pangalan? Sa binasa natin kanina, 12,
sa 11. Ang Yesus na ito, yun. Ang Yesus na ito sa 11. Pagdating sa 12, kay Yesus matatagpuan ang kaligtasan natin. So pinangaral nila, itong Kristo, ay itong Yesus, siya ang Kristo. Ibig sabihin po ng Kristo ay tagapagligtas. Amen. Kaya magbuhat noon, yan lang pong ginagawa nila araw-araw. Okay? Anong oras na? Alas 9:35 ng umaga. Lakad tayo, ano? Dito sa Barangay 91 ito, Sony, District 1, Tondo, Manila. At itong kinatatayuhan ko po, baranggahan ito, Choco Street. Lakad tayo. Magandang panahon na binigay ng Panginoon Diyos. Nakasikat ang araw, pero merong, kung titingala ka, makikita mo, medyo merong makulimlim. Ano po, medyo merong makulimlim. Ibig sabihin, nagbabadya yung ulan. Ano po? Nagbabadya yung ulan. Sige, lakad lang tayo, no? Yan. Habang naglalakad tayo, at the same time, exercise din po ito. Bakit exercise? Walking. Ang sabi po, pag naglalakad ka, maganda daw exercise ito. Sabi nila. Maganda raw exercise ang paglalakad. Yung daloy ng dugo mo, nagsisirculate mula sa ulo hanggang talampakan. Walang tigil yan. At doon dinadala sa puso. At yung puso mo naman, sa iyong makina ng iyong katawan. Hindi po umiinto ang puso, kahit natutulog ka, gumagalaw yung puso mo. Kasi pag uminto yan, mamamatay ka. Napakabuti ng Diyos, ano? Mabuti ang kanyang nilikha sa tao. Kaya pag ang puso mo siyang uminto, sigurado mamamatay ka. Kaya yung mga dugo natin, dugo, papunta sa puso, then ang puso naman, sinicirculate niya, distribute kung tawagin. Ikinakalat niya sa buong katawan mo. Yung dugo, yung ugat mo, maliit man o malaki, dinadalo yan ng dugo yan. Kaya kapag naglalakad ka, yan ay napakagandang exercise. Kung tawagin yan, walking, ano? So, dito po tayo. Sa Choco, dulo ng Choco itong dadaanan natin. Ano? Dadaan tayo rito. Dadaan tayo sa tabing ilog. Ano po? Ayan, iskin na dito. Dadaan tayo papuntang tabing ilog. So, araw ng Sabado ngayon, August 31, katapusan ng buwan. Ayan. Ang daming sampay, oh. Ibig sabihin, masisipag yung tao. Okay. Unanan natin, ano? Ito yung ilog na sinasabi kong tabing ilog. Ayan po. Ayan. Ito yung ilog tinatawag sa may pritil. Kung tawagin nila yan, ilog pritil. O pritil ni ilog. Paala na kayo paano nyo pagbabaligtarin yan. O ilog sa pritil. Pinaka-easy ways. Ilog sa pritil. Yan. Pero dadaretso yan sa dagat. Ayan. Dito tayo ngayon sa tabi ng ilog. Ayan. Ayan po. Tignan nyo po. Ayan. Ano?
Itong lugar na ito, Riverside kung tawagin, Choco Street din pa rin ito. Tinatawag nilang Choco Street sa Barangay 91, Sonid, District 1, Tondo, Manila. Pero ang nakalagay sa address niyan, Riverside. Tsaka yung number ng mga bahay dito, iisa lang. Iisa lang. Hindi sila iba-iba. Kaya kailangan pag magpapadala ka ng sulat, nakalagay yung salitang Riverside. Kapag Riverside, dito sila pupunta sa tabi ng ilog. Ayun, magtanong-tanong ka kung sino yung tao hinahanap mo. Kasi nga yung number ng bahay, pare-pareho. Ano? Sige. Tuloy tayo, ano? Yung nakalagay sa Biblia ng masangkapan ng kapangyarihan, sila Pedro, ay nangaral sila sa kanilang panahon, sa panahon ng Pentecostes. Ano po? Panahon ng Pentecostes yun. Ang kanilang pinangaralan na tao noon ay libo-libo. Kasi may tala sa Biblia. Wait lang lalagay natin to. Na yung naniwala ay 3,000 tao. Babasahin ko po sa chapter 2 ng Gawa pa rin. Sa verse 41. Kaya't ang mga naniwala sa pinangaral niya, si Pedro, ay nagpabautismo at nadagdagan ang mga halagad ng 3,000 katao ng araw na iyon. 42. Inilahan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. Magsama-sama silang magkakapatid, nagsasalo sa pagkain ng tinapay at panalangin. Kita nyo po, ilan daw po yung naniwala? Unang sultada ng mga apostol sa kanilang pangangaral sa panahon ng Pentecostes, 3,000 tao. Ibig sabihin maraming tao noon sa Jerusalem. Maraming tao. Kasi po yun ay celebration nila nung araw. Nagsiselebrate sila ng 50th. Ibig sabihin ng Pentecostes 50th. Kasi masaganang hani sa panahon nila. Kaya para silang nagdiwang. At maraming mga tao dumayo doon sa dakong Yahon sa Jerusalem. Kaya doon po unang nangaral ang mga apostol, sila Pedro, at yung napaniwala nila, na-convert, tinanggap si Jesus, ay 3,000 tao. Yung araw na yon, isipin nyo po. Ayon sa kasaysayan, meron kong nabasa, yung pinagdahusan doon ng water baptism, nakita ko sa picture. Sa picture. Marami nga. Isipin nyo, ilan yung napangaralan? Libo-libo. Ilan yung naniwala? 3,000 ang nadagdag sa bilang ng mga apostol. Okay. Huwag tayo nagdanan ngayon. Ayan, paakyat ako niyan. Ayan. Ayan po yung ilog. Ayan. Ayan, nakita nyo? Ilog. Ayan, dyan tayo nang galing, umakyat tayo dyan, umakyat tayo. Okay, tuloy tayo. And ito naman, highway na ito.
ka dadaretso, yung sa likod ko, makakarating ka ng pier. Kapulong highway po ito. Oh. Kung dito naman sa likod ko, dadaretso ka, makakarating ka ng Tayuman. Diretsuhin mo yan sa SM Tayuman. So, lakad pa rin tayo kasi meron tayong pupuntahan. Yan. Sabado kasi ngayon, katapusan ng August. Ayan. Dito tayo. Ito, highway. Traffic, oh. Dito dumadaan yung mga truck. So dito tayo ngayon, bababa tayo sa hagdanan. Ginagawa ko niyan, pa-shortcut na lang po. Ayan. Nakababa tayo, galing tayo doon, oh. Pababa, di ba? Oh. Ito, Laliana Street ito. Yung likod, dead end na po yan, oh. Laliana Street ito. Itong lugar na ito, parang subdivision. Malalaki yung bahay, mukhang mapera yung tao rito. Ito. Wala daw tawa, wala daw pera tao rito. Ayan. So, nagtago na po yung Haring Araw. No, wala na yung Haring Araw. Kumulimlim, maganda naman kumulimlim. Ayan. So nakita nyo po ano, nang masangkapan ng Espiritu Santo ang mga apostol sa panahon ng Pentecostes, sila'y naging matapang, nangaral sila. Purihin ang Panginoon. Ano po, may tatanong lang ako. Okay, tuloy tayo sa ating paglalakad, ano. Laliana Street po ito, ano. So maliwanag po sa Biblia, sa panahon ng Pentecostes, sila po'y nangaral. Ibig bang sabihin yung pangangaral nila dapat matapos lang doon? Dapat matapos sa araw ng Pentecostes o panahon nila sa Apostol Pedro? Ay hindi po. Ang pangangaral nila ay tuloy-tuloy. Kasi nga po, maihinto lamang ang pangangaral kapag ang Panginoong Yesus ay bumalik na. No? Bumalik na, wala nang magaganap na pangangaral. Kasi yung pagbabalik niya, yung mga naghihintay sa kanya, mananampalataya, kukunin na niya. Kukunin niya. Yan ang sinasabi sa Biblia. Na sa kanyang pagbabalik, meron siyang kukunin. Ano po? Sige, dito lang tayo muna, ano? Tignan natin, ano? Ayan. Sa pagbabalik ng Panginoong Yesus, yung sa libro ng Lucas, meron kasi nakalasulat dito. Ang sabi po rito, sa chapter 18, verse 8, ganito ang nakasulat. Ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao, may madatnan pa kaya siyang mga tao, may pananampalataya. So, ibig sabihin, yung anak ng tao po rito, ginagamit ni Jesus sa kanyang panahon. Titulo, kasi pinanganak siya ni Maria, kaya anak ng tao ang ginagamit niya. Yan din ang ginawa niya nung tanungin yung mga apostol,
patungkol sa salitang anak ng tao. Ito, sa Mateo 16:13. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? O, anong sabi ni Jesus? Anak ng tao. Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? Ang nagsasalita si Jesus, ang ginagamit niyang title, anak ng tao. So, yung anak ng tao, title. Kaya yung sa Lucas 18, ang sabi rito sa second paragraph, ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao, may madatnan pa kaya siyang taong may pananampalataya? Oh. Kung iyon po yung pangangaral sa panahon ng Pentecostes, paano yung mga tao na sumunod? Paano sila makasampalataya kung uminto na yung pangangaral? Kaya yung pangangaral, hindi po umiinto yan. Hinto lamang yan pagdating ni Jesus, yung kukunin na niya, yung mga may pananampalataya sa Kanya. Amen. Okay, tuloy tayo sa lakad. Nakita po ninyo yung talata, no? Hindi nagtatapos doon. Baka isipin nyo, nagtatapos na sa panahon ng Pentecostes ang pangangaral about Jesus is the Christ. Hindi po. Nagpapatuloy yan kasi hindi pa dumarating si Jesus. Kasi kung uminto na, paano ngayon yung mga tao? Eh di wala na sila mapapakinggan. Oh. Yung kaligtasan na hinahalok ng Diyos, paano ngayon yan? Eh di na nila matatanggap. Kung sasabihin natin na tapos na. Oh. Ito, Velasquez Street naman ito. Oh, Velasquez naman ito. Ayan o. Itong street kasi ito. Brother, anong street ito? Liliana po. Ito. Liliana Street. Bagbo. Velasquez. Oh, hindi Liliana. Oh. Hindi, Liliana. Ano po Liliana? Ito nga tinuturo ko eh. Okay? Hindi ba tama? No? Velasquez. Opo. Talaga. Oh, Velasquez Street. Tama? Ayan. Dito tayo sa island. May kotse kasi doon, kaya nandun tayo sa danger zone. Maling parking yun. Para siya nakabili ng parking. Yun o, yung nakaparadang red sa likod. So, tuloy-tuloy pa rin tayo sa paglalakad. Pupunta tayo sa lilim. So, napakaliwanag po, ano? Hindi lang nagtatapos doon ang pangangaral. Hanggang ngayon, itong oras na ito, itong panahon na ito, dahil sa technology, lahat ay ginagamit na. Ano po? Lahat ginagamit. Ang social media, isa rin ako sa gumagamit sa social media, kagaya ng YouTube, Facebook, na kung saan ay mabenta sa mga tao yan. Ano po? So, tuloy-tuloy lang tayo. Ano? Yan. Ito po yung health center ni health center. Yan o, Velasquez Health Center. So, tuloy lang tayo, ano? Sa pagsishare natin ng Word of God. Ayun. Babasa nga tayo rito. Sige. Ayan. Kahit nawala ka na, tuloy pa rin. Pero nandiyan ka naman. Oh.
Punta tayo ron, malapit sa kanila. Ano? Sa ating kaibigan, si dating chairman, Gemo. Alam mo, masitas Panginoon. Ayan. Ito po siya, oh. Ayan, yan, yan. Ayan. Di ba gwapo lalaki? Ganda umaga po. O, Barangay 97 po ito. Ayan, nakikita nyo sa likod ko, ano? 97 Sonic. Ayan. Sabi mo lagi welcome rito. O, lagi daw po kayong welcome dito. Pag Pasko, namimigay ng bigas yan. Totoo yun. Walang biro. Okay. Ito, tuloy natin yung binabasa. Kaya yung pangangaral po noon sa Pentecostes, hindi po nahinto noon. Kasi kung hininto yun, paano na yung dinatnan ng mga tao after ng Pentecostes? Ano? Kaya patuloy na pinangangaral ang Yesus, ang Kristo, ang tagapagligtas. Tingnan naman natin ang sinabi ni Yesus sa kanyang panahon. Ang sabi ng Panginoong Yesus sa mga apostol niya, sa mga alagad, ay ito. Sa Mateo 26, 28, 16, pumunta ang 11 alagad sa Galilea sa bundok na sinasabi sa kanila ni Jesus. 17, nang makita nila si Jesus, sinamba nila. Ngunit may hilan sa kanilang nag-alinlangan. Yan. Sadyang may mga tao na mapagalinlangan. O, isipin mo, si Judas, apostol nun. Nag-Judas. Si Tomas na maduda, buti na lang. Naliwanagan siya nang kinausap siya ni Jesus. Kasi kaya nga tawag sa kanya maduda eh. Tomas na maduda. Kasi nga po, nagdududa siya mismo sa kanyang kapwa-apostol. Na yung sinabi nila sa kanya, ay hindi ako naniniwala dyan. Doubter ang tawag po dyan. Okay, tuloy natin. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa. Oh, anong sabi ni Jesus? Lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa binigay sa kanya ng kanyang ama. Ibig sabihin, na kay Jesus na po ngayon ang otoridad. Kaya nga yung mga alagad, nung makita siya rito sa lupa, sinamba siya. Oh, baka naman magduda kayo. Tao pala sinasamba. Hindi po kasi tao kaya sinamba. Alam ng mga halagat, hindi sila sumasamba sa tao. Oh. Medyo malikot ang utak nyo dyan. Huwag kayong maniwala sa malilikot ang utak dyan, ha? Baka madamay kayo sa kanilang pagiging Antakristo. Yung nagsasabi, hindi Diyos si Jesus kailanman kundi tao. O kung tao si Jesus, hindi siya dapat sambahin kasi bawal na bawal po ng Diyos sambahin ang tao. Bawal. Bakit sinamba siya ng kanyang apostol? Naniniwala kasi ang mga apostol si Jesus hindi tao. Nagkatawang tao si Jesus. Iba yung tao sa nagkatawang tao. Pag sinabi pong nagkatawang tao, wala siyang katawan na gaya ng tao na nakikita nyo sa akin. Tuloy natin. 19. Kaya tumayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang lahat ng tao sa mga bansa. Oh. Ang utos ni Jesus, lahat ng tao sa buong mundo, gawin niyong alagad ko. Ibig sabihin sa panahon na yon, itong ebidensya. Yung iba nga nag-alinlangan eh. Yung nag-alinlangan, hindi sila alagad. Kung alagad ka, hindi ka mag-alinlangan kay Jesus. Yan, kaya sabi niya, lahat ng tao sa buong mundo, gawin niyong alagad ko. Kasi ninyo, alagad ko. Hindi niya sinabing alagad ng reliyon, alagad ng simbahan, alagad ng kung sino-sino. Pero nangyayari po ngayon, ang mga religion ngayon, parang recruiter, recruit na recruit. Oh, hindi po ba?
Bakit? Pinapakita nila, marami sila. Pinapakita nila, malaki sila. Paano yung umalis sa kanila? Pinapakita ba nila? Hindi. Ang pinapakita nila, yung nadadagdag sa kanila. Ano yan? Pagmamayabang. Okay, tuloy. Sa 19, kaya tumayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ito na, verse 20. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Sino yung pasusunurin sa utos ni Jesus? Yung alagad. Gumawa kayong alagad ko. Sino susundin mo? Di natural yung may salita. Sino yon? Ang ating Panginoong Jesucristo. Yung aral ng ating Panginoong Yesus, kung totoo kang alagad, yun lang ang susundin mo sa iyong reliyon. Wala nang iba pa. Nangyayari. Mas sinusunod nila yung founder nila. Bakit? Si Kristo ba yun? O limbawa, yung taga Davao. Yung nagpapanggap na siya raw ang Kristo, sa akin ng inyong kaluluwa, si Apollo Tibuloy. Paano ngayon yan? Yun ang sinusunod ng kanyang mga disipulo. Isipin nyo, wanted siya. Inaanap siya ng pulis, inaarangan siya ng kanyang alagad. Sino ngayon ang Diyos nila? Di si Apollo Tibuloy. Mali yun. Dapat si Kristo. Kung totoo kang alagad ni Jesus, ang susundin mo ay walang iba, kundi yung turo at aral ng ating Panginoong Jesucristo. Amen! Ngayon, kapag sumusunod ka sa utos at aral ni Jesus, ito naman ang pangako hanggat nabubuhay ka sa ibabaw ng mundong ito. Ito, basahin ko po. Ito tandahan ninyo. Yan, tandaan ko raw, sabi ni Jesus. Pati ako tatandaan ko. Ako'y laging kasama ninyo. Anong sabi ni Jesus? Ako'y laging kasama ninyo. Sinabi ba ni Jesus, ngayon mo lang kasama? Hindi. Lagi. Ano yung lagi? Panay-panay. Ibig sabihin ko, sumusunod ka kay Jesus. Araw-araw kang kasama, araw-araw ka nang sasamahan ni Jesus. Sinong gusto mo sumama sa iyo, kaibigan? Si Satanas. Sumasama rin yan. Sino sinasama ni Satanas? Natural yung ayaw kay Jesus. Yung mga nagalinlangan na sinabi rito, nagalinlangan. Yun ang sasama ni Satanas. Pero yung maniwala kay Jesus, ang sasama sa kanila ay si Jesus mismo. Amen. Tuloy pa natin. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Hanggang katapusan, kaibigan. Sasamahan ka ng ating Panginoong Yesus. Hindi ba napakaganda yan? Ang kasama mo ay si Jesus. Amen. Yung presidente, sinong kasama? Guardia, sundalo. Bubukas pa lang. Pero kapag babarilin ng presidente, kahit sandamo ka lang guardia, walang magagawa. Hindi ba totoo yan? May mga presidente na binaril. Nailigtas ba ng mga guardia? Hindi. Kasi tao sila. Pero pag ang si Jesus sumama sa iyo, maging sa masama kay Satanas, hindi uubra si Satanas sa iyo. Bakit? Kasama mo si Jesus Pero yung nabubuhay sa bisyo, ang kasama nila si Satanas. Ano sabi ni Satanas? Okay ka bata, pagpatuloy mo ang bisyo mo, magsyabo ka ng magsyabo. Alak ka ng alak, babae rito, babae doon, lalaki dito, lalaki doon, sugal dito, sugal doon. Magpakasaya ka, sky's the limit. Gagamitin pa yung langit, sky's the limit, sabi nila. Diba? Napanood nyo po yung expose ni Colonel Espinido, Joby Espinido sa Congress. Nakakarimarim ang kanyang binulgar.
Ano sabi niya? Nagimbal na po ang kabuuan ng Philippine National Police. Nagimbal sila. Crime syndicate. Sa panahon ni Duterte at ni Bato. Philippine National Police. Ewan ko kung anong ebidensya niya. Pero yung kanya sinabi sa hearing ng Quadcom ng Congress. Minsan pa, salamat Panginoon Diyos sa patutuho mo sa amin. I-bless mo po ngayon ang mga manonood, magiginig ng aking munting video. Kung sila man po, Panginoon, ay nangihina, palakasin mo. Kung sila man po ay nabibigatan sa buhay yung paghahanin. Kung may mga sakit sila, yung pagalingin. Sapagkat, totoo na sa iyo ay walang imposible. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon Diyos, sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa tayo, ang tunay na pagbubulgar ng katotohanan ayon sa Magandang Balita, Biblia, Catholic Edition. Ano ba? God bless us all po. Tingnan natin yung mga nagiginig naman dito. Ayun, oh. Ayan. Oh. Kaya ako nilakasan yung boses ko para marinig nila. Yan. Ano po? Andito po tayo. Nagtapos tayo dito sa Barangay 97. Sonate District 1. Galing tayo sa Barangay 91. Ano po? God bless us all po. Bye-bye!